Isang sunog sa Barangay Santa Lucia sa Pasig City ang aktwal. Nanakunan ng video ng ating news scooper na si Roland Navidad. Ang kanyang nasaksihan sa report na ito. Papauwi ako kanina nang madaanan ko isang sunog sa kahabaan ng floodway sa Santa Lucia, Pasig City. Dahil sa mga nagpuputukang mga tangke ng gas at nagkikisla pang mga wire ng kuryente, agad akong lumayo sa pinagmula ng sunog. Mga dakong alas 7 nagsimula ang sunog at mga 10 hanggang 15 minuto bago dumating ang mga bumbero. Pinatabi lahat ng mga nagdadaanan sa sasakyan at pinapunta sa ibang ruta. Ako si Roland Navidad, ang inyong saksi. At kayo rin pwede maging saksi. Bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin po kayong magpadala sa Uscoop ng kuha sa inyong sarili habang kinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala, lusot na sa House Committee on Local Government Taxation and Finance ang panukalang tanggalin ang 10% amusement tax sa mga local concert. Itinutulak din sa Kamara ang moratorium sa paniningil ng amusement tax sa mga pelikulang Pilipino sa loob ng 3 taon. Saksi si Sherry Antores. Sunod-sunod ang dating ng mga bigating foreign artists na nagpunta rito sa Pilipinas kamakailan at ang kanilang mga concert madalas jam-packed. Daing tuloy na organisasyon ng Pilipino Mga Awit o OPM, nahahati raw ang budget ng mga Pinoy concert goers at sila raw mga local artist ang tinatamaan. Mabibilang mo siguro sa daliri mo kung sino lang ang mga nagko-concert. Dahil sa amusement tax, yung tickets natin hindi mababaan. Kaya naman ipinasa ng House Subcommittee on Local Government Taxation and Finance ang House Bill 3787 ni Bayan Muna Representative Teddy Casino. Kung tuloy ang maisabatas, tatanggalin na nito ang 10% amusement tax sa mga local concert na pumapalo raw ng milyon. Halos wala nang nagpo-produce ng local concert. Talagang mga foreign concerts na lang. Ang nagpo-produce na lang ng local concert ngayon, yung mga big networks. At bilang pasasalamat dyan, handa rin daw magsakripisyo ang mga taga-OPM. So kapag nababaan natin ang local amusement tax, magkakaroon ngayon ng oportunidad ang masang Pilipino makanood ng concerts. Ako personally, I am willing to reduce fees. Pero bukod sa local concert, inihain na rin sa komite ang panukalang magpapatigil sa paniningil ng 10% amusement tax sa mga pelikulang Pilipino sa loob ng 3 taon. Hiling ito ng local movie industry na nakakapag-produce na lang daw ng 27 pelikula kada taon ngayon, mula sa dating mahigit 100. Kung pwedeng bigyan ng konting break ang ating industriya para mas marami pang trabahong magawa. Sabi nga nila, parang you're taxing a dead horse. Ako si Sherry Antores, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, naging tahimik ang Bulkang Bulusan ngayong araw matapos ang ash explosion kahapon. Pero balot ng abo ang Barangay Cogon sa Irosin, Sorsogon. Namumuti pa rin ang mga daan. Bakas din sa mga puno't halaman ang kapal ng abong ibinuga ng bulkan. Nanatili pa rin sa alert level 1 ang Bulusan habang hinihintay ang resulta ng analysis sa ash sample mula rito. Mahigit 100 pamilya mula sa Barangay Cogon ang nananatili sa evacuation center. Pakinggan pasintabi sa mga nagmi-midnight stock na dyan. May mga sensitibong video kayong mapapanood sa susunod naming ibabalita. Mga kapuso, may paraan daw kasi para labanan ang tukso sa pagkain, maging ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo. Kung ano yan, alamin sa report na ito. Cake! Bali-mala. Chocolate! At chichirya! Ito ba ang mga tuksong hirap na hirap kayong layuan at di nyo maiwan-iwan? Masarap, tsaka crunchy. Tsaka sweet, masarap. Parang may feeling talaga ako na it completes my life pag kinain ko tong mga to. Pero ayon sa motivational speaker na si John Calub, ang mga ganyang craving daw ay nasa isip lang. Your imagination is very, very powerful. Kasi if you use your willpower, sabi mo sa sarili mo, hindi na ako kakain ng chocolate. 1 day after, 2 days after, 5 days after nakakita ng chocolate, guess what? Kakainin mo ulit.
At ang pangontra ni John sa tukso ay maluluksurin mismo. Dahil matapos kang patakamin, I want you to imagine na meron siyang mga uod. And really see that uod right now, yung maggots, yung uod na galing sa basurahan. pero teka, hindi lang pala hanggang imagination ang mga yummy food na inuuod dahil may dala talaga siyang mga cake at chocolate na pinamumugaran ng maggots. Una, sobrang sarap talaga. Tuloy yung laway ko. Pero when I visualize, when I saw the worms, grabe, ayoko na. Parang sumusuka na ako. I feel good kasi hindi na ako kakain ng chocolates, hindi na rin ako kakain ng junk food. Bukod dito, kaya rin daw tanggalin ng ganitong teknik ang bisyo ng paninigarilyo. Si Dek, halos isang kaha ng yosi ang nauubos araw-araw. Hindi ko siya ma-explain kung bakit. Basta parang may nagpo-push lang sa akin na mag-smoke ka, masarap para ma-relax ka. Umaasa siya ngayon na makakatulong ang seminar sa pagwawakas ng kanyang adiksyon. Even though I have this craving for Yossi, I deeply and completely accept myself. At makaraan lang ang ilang minuto, si Dek tila napapailing na sa amoy ng yosi. Grabe, iba eh. Ano mo yun? Yung amoy talaga, parang ayaw mo na. Tingin naman ng psychiatrist na si Dr. Paul Lee, hindi lang sa mga ganitong teknik na kasalalay ang ganap na pagtalikod sa mga bad health habits. Kailangan na-sustain yun. Kasi pwedeng nag-improve, pero mamaya andyan na naman. And so kailangan may follow-up din. Saksiyan sa aming pagbabalik sa papalapit na silver anniversary ng 1986 People Power Revolution. Mga kwento ng pagmamahalan at bunga ng pag-iibigan sa sariwain. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.